Justice Conchita Carpio Morales. Given that, I believe that impeachment cannot be constituted during recess. This does not mean that during recess, the Senate cannot call for special session. Yan. So sinasabi niya, since ngayon ay recess, iba alam naman natin, recess, lunch, merienda. Recess ang Senado, hindi maaari. Hindi daw maaari magpatuloy ngayon, ha? Kaya malabo daw, ha? Ito. But this is prescribed by so many limitations, including only on urgent legislative matters. Pwede daw magpatuloy. Ibig sabihin, kasi yan sinasabi nila. Pwede na mag-convene eh. At sinasabi na, hindi, kailangan mag-convene na yan. Pwede yan. Sabi niya, pwede mag-convene. Ito ang kondisyon. And given that, among others, and given that impeachment is not included as among the reasons why special session can be conducted, my conclusion is that no impeachment proceedings or this impeachment trial cannot be conducted. Ayan ha, malinaw sinasabi niya no. Hindi maaari na mag-convene ngayon special session for the sake of the impeachment. Bakit? Pwede lang mangyari yan kung maibang mga dahilan, not the impeachment. Malinaw sinasabi. Sino ho ba ito si Conchita Carpio Morales? Siya po ay retired Filipino Supreme Court Associate Justice ng Supreme Court yan, ha? Imagine niyo, ha? And former Ombudsman of the Philippines. Mukhang mataas talaga itong madam na to. She served as an Associate Justice from 2002 to 2011. Was later appointed as Ombudsman from 2011 to 2018. For her strong stance against corruption, she led several high-profile investigations, including cases against government officials. Ito, makinig. She is also the aunt of former Supreme Court Chief Justice Lucas Bersamin, who later became Executive Secretary under Marcos. Ano daw po siya? Siya po ay auntie ni Bersamin. Mantakin mo, ibig sabihin. Malayo sa malayo, napapaboro ito sa mga Duterte. Malabo po. Pero sinasabi niya, hindi pwedeng mag-convene ngayon ang Senado para laang sa impeachment. Malinaw na malinaw po yun. Hindi pwede. Hindi pwede magpatawag ng special session ang Senado para lamang sa impeachment. Ito nga kinatataka ko eh. Ito napakatarantado rin talaga nitong Kamara na ito, no? Mantakin mo, ang haba ng panahon, mula pa lang December pinag-uusapan. Actually, sabi nga 'di ba ni VP Sara Duterte, November pa lang lumabas na sa bibig ng isang komunistang congressman o congresswoman. Sinabi na niya na i-impeach si VP Sara Duterte, pinagplanuhan na. Lumabas nadula sa bibig nung komunista na yun. Ngayon, November pa ho yan. Bakit umabot pa ng November, December, January, bago pa ho ipasa yung impeachment wherein wala nang time. Mantakin mo, last day. Hindi man lang last week. Di ba? Dapat man lang last month eh. Di ba? Hindi. Last day ng session ng Senado at Kamara, doon pinasa yung impeachment sa Kamara. Tapos ngayon, wala nang time. Kasi nga, last day na yan. Alam ko, hapon pa natapos yan eh. Alas 10 na nagsimula, mga alas 3 o alas 2 lumabas yung balita na yan. So, mantakin mo, gusto nyo, ura-urada na mag-convene itong mga senador at ituloy na ito impeachment. Pwede ba yun? Alam mo kung ba't nila ginawa yan?
Kasi gusto nila mangampanya, ito mga nangangampanyang senador, yung mga re-electionist, walang time para sila ay mangampanya at matalo. Di ba? At manalo pala. So, ibig sabihin po, talagang gustong-gusto nila matalo ito mga ito. Bakit? Alam mo nila kasi, ngayon, malakas talaga ang mga Duterte kahit sa Senado. Compare mo naman sa Kamara. Kaya tila yan ang kanilang strategy, or baka naman nagulat lang din sila doon sa issue, yan yung ating laging sinasabi, yung sa issue ng budget. Kasi nga, nabulgar yung katarantaduhang ginawa ng mga magnanakaw nating congressmen dito sa budget. Nabulgar nalatlad yung matinding kagaguhan nila sa budget. Wala na silang choice. Mantakin mo matatapos yung 19 Congress tong sa Kamara, di ba? Matatapos na ang pinaka-hanging na issue ay yung katarantaduhan nilang blanco sa budget. Di paano mangyayari nun? Ang balita all throughout the break, starting February until to the next Congress, is pag-uusapan yung kanilang kalokohan diyan sa blank budget. Kaya ang ginawa nila, para mas uminit, magka-issue, ito kayong pinag-uusapan, di ba? Yan ang mainit na issue ngayon. Nakakalimutan na nila yung mga mainstream media, nakakalimutan na yung blank budget. Na sa totoo lang, yun naman na mas importante. Yun ang may tama sa sikmura ng bawat Pilipino. Anong pakialam ng mga Pilipino sa impeachment? Honestly, alam mo ba, meron talagang survey na yung mga Pilipino, mas iniisip nila yung pagkain, gutom, pagtaas ng presyo ng bilihin, yung budget na nauubos, at yung budget na nawala sa PhilHealth, yung budget na nabawasan sa edukasyon. Yan ang mas iniisip ng Pilipino kaysa sa impeachment. Alam niyo ba yun? Pero bakit ito ang pinag-uukulan ng pansin ng mga media? Pinagpepiesta ng mga media. Hindi isipin mo there were already a decision. Hindi naman decision pala. Parang kautusan mula sa Supreme Court. Pinasasagot ang Kamara ng 10 araw. May balita ho ba kayo na yan po ay ibinalitang paulit-ulit ng mainstream media? Wala. SMNI lang. At siguro ang Net25. Di ba? O yan lang ang nagbabalita niyang paulit-ulit. Yung budget, asa na? Yung sagot ng Kamara sa Supreme Court, wala na. Ano to? Isnab-isnab na lang? Yung demanda kay demanda ni Alvarez kay Tambaluslos, wala na rin. Di ba? Wala. Hindi man lang binabalita masyado ng mga mainstream media yan. Bakit? Nakapokus sila dito sa walang kwentang impeachment. Ngayon naman, kahit sinabi na nga, paulit-ulit, na itong impeachment ay hindi pwedeng mag-convene ang Senate for this impeachment, araw-araw pa rin, yung pa rin ang balita. Ang linaw na, tuloy natin itong balita. During recess. Dagdag ni Morales, may mga bagay ring dapat ikonsidera sa agarang pagsisimula ng impeachment. According to Black Dictionary. Black Dictionary daw yun. Saan ka nakakabili nun? Forthwith means immediately. Ayan, yan. Sinasabing yung sa Black Dictionary daw, yung forthwith, kasi yan yung ginagamit nila Drilon Yan yung ginagamit ng mga iba, pati si Pimentel. Yung forthwith na yan, ibig sabihin, dapat agad-agad, ngayon na. Ura-urada, ganun. Pinaliwanag ni Morales kung ano ibig sabihin yan. According to Black Dictionary, forthwith means immediately, at once. But it also considers reasonable delay under the circumstances of the case. To me, the fact that the Senate is on recess and that
some of the senators, current senators, are running for re-election. To me, these constitute circumstances that can abate the use of the word forthwith. Naghain ng mga petisyon ang iba't ibang grupo sa Korte Suprema Ayan na naman yung iba't ibang grupo. Buti hindi niya sinabing may clamor. na humihiling na agad umpisahan ng Senado ang impeachment trial. Ngunit may ibang grupo rin na nais itong pigilan, kabilang na ang kampo mismo ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Carpio Morales, maaaring desisyonan ng Korte Suprema ang mga petisyon na may kinalaman sa impeachment sa ilang kondisyon, kabilang na ang mga paratang ng grave abuse of discretion sa ilalim ng pinalawak na mandato ng Supreme Court. For as long as the question is not political, but there is abuse of discretion, grave abuse of discretion on the part of the respondent, and or there is an actual controversy that involves demandable rights, the Supreme Court can step in. Ayan kasi di ba malaging sinasabi ng iba, hindi pa pwedeng makialam dahil separate ang branches. Sabi nung isang nagmamagaling na abogado na nagtago ng wanted niyang kapatid. Dinala natin papangalanan yun Yung magaling na abogado na hindi niya alam na magtago ng wanted ay bawal sa batas. Walaan niyo kung sino yun. Basta sabi niya, hindi daw pwedeng makialam ang Supreme Court. Di ba? Ano sabi ni Morales? Involves demandable rights, the Supreme Court can step in. Para naman kay dating Senate President Franklin Drilon, ang mga petisyon tungkol sa impeachment ay kwestyong politikal na hindi maaaring pakialaman ng Korte Suprema. To me, the better attitude that the Supreme Court can follow is not to interfere. Let this be treated as a political question and therefore leave it to the judgment of the Senate asking or acting as an impeachment court to decide on this. Huwag kang magmagaling. Supreme Court ang magdi-decide niya. Na nga yung katabi mo na nga yung Associate Justice Hindi, alam mo kasi, ang problema kasi natin kay Drilon, we know that this person is a political person. Diba? Alam naman po natin yan. Kaya nga nabulok na nga sa politika nakatulog na nga sa Senado yan Alam natin yan. Pero itong malinaw na malinaw dito si Madam Carpio, sinasabi niya pwedeng makialam po ang Senado. Pakinggan natin ng mas maganda kasi medyo maingay yung music na UNTV. Buuin natin to. Maganda kasi itong bahagi na sinabi niya. Ayan, may caption pa. Ayan. Given that, ayan. I believe the future of our children. Hindi, iba pala yun. I believe that impeachment cannot be constituted during recess. Alam mo, ganyan daw pag... hindi, wala ko sinasabing nagmamagaling siya. Sinasabi ko lang, sabi sa akin ni mga kapag ikaw nag-English ka, kailangan pronounce mo lahat talagang to the points that everything in the letter you should pronounce it. Parang si Dilima lang din, Sagwa sa akin. Pero kay Madam, bagay naman kasi matalino naman talaga si Madam. This does not mean that during recess, the Senate cannot call for special session. No. But this is prescribed by so many limitations, including only on urgent legislative matters. And given that, among others, and given that impeachment is not included. Malinaw. It is not included. Ito daw impeachment matter. Pwede yung magpatawag ang Senado pero not the impeachment. Malinaw na sinabi niya. As among the reasons why special session can be conducted
My conclusion is that no, impeachment proceedings or this impeachment trial cannot be conducted Ah. during recess. Impeachment trial cannot be conducted during recess. Banat ba yung truck mo, nagagalit yung iba? Kung ayaw nyo ng lap truck, dahil malungkot ang buhay nyo sa mga jowa nyo, yung pinakikialaman yung lap truck ko, ha? Kasi may mga ibang viewers, banat ba, naano ako doon sa lap truck mo, eh. Nangingialam, ha? Hindi, biro lang po. Nababasa ko po yung mga komento nyo. Susubukan ko, minsan kasi yung daliri ko nanggigigil, eh. Dagdag ni Morales, may mga bagay ring dapat ikonsidera sa agarang pagsisimula ng impeachment. According to Black Dictionary, forthwith means immediately, at once, but it also considers reasonable delay under the circumstances of the case. To me, the fact that the Senate is on recess and that some of the current senators are running for re-election, to me these constitute circumstances that can abate the use of the word forthwith. Ayaw, ang linaw mga kababayan.